Hi guys. So today, papakita ko sa inyo kung paano magmaneho sa pataas, okay, na daan. So ngayon gamit ko manual transmission car. Okay. So meron tong clutch, tatlong pedal meron to since it's manual. May clutch, brake, at saka accelerator pedal. So tatlong pedals meron to. Ngayon nandito ngayon tayo sa tabi ng daan, so kaya naka-hazard ako, pero pag nagsimula tayo mag-drive tatanggalin natin ang hazard. Okay, so pupuntahan natin yung lugar na kung saan medyo mataas, kasi karamihan ng challenge sa manual is kapag pataas yung daan. So maraming nalilito, paano ba mag-drive ng manual kapag pataas, okay, or kapag namatay ng makina. Okay? So yan po ang kailangan natin pakita ngayon para matuto. Okay, so lalabas tayo, may mga dumadaan na sasakyan, left signal tayo para makapasok tayo sa. So kung gusto niyo nang pumasok, medyo increasean niyo na yung speed. Yan, para makapasok kayo. Kasi kapag hindi niyo pinakita yung intention na papasok, aside from yung left turn signal, dapat mag-increase kayo ng speed para makikita ng driver sa likod na okay, papasok na to kasi mabilis na to ng konti. Okay? Pero kung ang takbo mo is sobrang bagal pa din, hindi ka pa rin, parang dating sa ibang driver, hindi pa to papasok, mabagal pa to eh. So mauna pa rin sila, kaya yung iba nahihirapan pumasok sa lane. So anong tatandaan kapag from stop papasok kayo sa lane, okay? So, diba nasa rightmost kayo, naka-stop. So ang tatandaan nyo lang, third signal sa kung saan nyo gustong pumunta, kung sa inner lane ang tawag kapag medyo nasa sa middle section ng road. Pag nasa mismong middle section, yung leftmost ng road, kasi two lanes to ngayon na tinataka ko. Kanina nakastop ako sa kanan, sa rightmost, pero nung gusto ko nang tumakbo, kasi may mga nakapark sa harap ko, gusto ko nang tumakbo, ang kailangan tatandaan is third left signal, para pumasok kayo sa inner. And then intention nyo na pumasok talaga is kailangan nyo mag-increase ng speed. Okay, pero make sure, of course, make clear kayo view. Alright, so ito slope na to guys, no? Kaso doon tayo sa susunod kasi meron ditong guardia, so baka masita tayo. So ito na lang muna papakita natin, heel down. Okay, so pababa ng heel. Okay, ayan. So let's say biglang namatay ang makina. Okay, ayan, pinatay ko muna yung makina, no? Okay, ayan, nakapatay, naka-hazard muna ako kasi nasa gitna ako ng daan, no? So ngayon patay, halimbawa namatayan kayo ng hindi inaasahan sa gitna ng pababa na kalsada. Okay, so ang gawin nyo, i-park nyo agad. So halimbawa naka first or second gear or any gears except for not neutral, i-park nyo agad, no? Namatay na makina, balik nyo sa, i-press nyo yung brake. Okay, kasi patay ang makina. Siyempre kapag nakapatay ang makina tapos naka-shift kayo, although hindi naman tatakbo yun kasi naka-shift first gear kayo, for safety purposes, full press sa brake pedal. Okay, yun yung number 1. And then park, and then change to neutral. Okay, so tandaan, pag namatay ng makina pababa ng kalsada,
brake kaya ng full brake, park, yung handbrake up, and then neutral nyo. Okay. Ngayon, bakit neutral na agad natin? Kasi gusto na agad natin mag-shift sa start ng engine. So kasi kapag naka-gear pa to, nag-start kayong engine, hindi ito tatakbo. Okay. Masisira din yung shift gearbox nyo. So neutral, okay na. And then magsisimula tayo mag-start ng engine ulit. So naka-brake, naka-handbrake pataas. Start ako ng okay, patayin nyo yung aircon kasi namatayan nga. Siyempre kung may aircon kayo, patayin nyo rin. And then start tayo ng engine. Okay. Tapos saka nyo i-on yung aircon. Ngayon, shift na kayo sa moving. Okay? So, pag mag-shift kayo, kung pababa naman ito, alright, ang gawin nyo, naka-start na tayo ng engine. Okay? Ibaba na natin or disengage na natin yung parking, yung handbrake or yung parking brake. Okay? Then, pwede na tayo mag-shift to first gear. So, full clutch habang naka-press din yung brake full, and then shift to first gear. And then, timplahin nyo na ulit. Ayan. Pag sinabi natin timplahin is yung clutch pataas ng konti, and then yung accelerator is press. So pag ganun, no? Ayan. So ganun lang po. Yan ay kung namatayan kayo ng pababa ang kalsada. Okay. Ngayon, pupunta natin yung isa pang paakyat. This time naman, papatay natin yung makina sa paakyat ng kalsada. Okay. So pinatay ko na rin yung hazard signal ko kanina. Since moving na tayo, wala na tayong problema sa makina. So, papatay nyo rin yung hazard. Okay. So, maraming nahihirapan po, ano? Kahit ako, nung baguhan ako sa manual, pagdadrive ng manual, mahirap talaga sa baguhan kung paano, no, mag-shift or mag-shift ng mga gears, lalo na kapag namatayan sa gitna ng kalsada. Minsan, no, nahihirapan tayo. So ang tatandaan niyo lang po, wag na wag kayong magpanik. Kasi pag nagpanik kayo, natataranta, no, hindi na agad natin naisip kung anong tamang gagawin sa gitna ng daan. Okay. So relax lang. Kahit namatayan, okay lang. Yung mga nasa likod nyo, basta pag naka-hazard kayo, iiwasan kayo niya. Okay? Okay, so dahan-dahan ako mag-hazard. Teka, papatayin ko ang makina, no? So, kunwari namatay yung makina. Pinatay ko na yung makina. Okay. Okay. So, naka-hazard ako. Okay? Make sure nag-hazard kayo kasi yung sa likod nyo, akalain tumatakbo kayo ng mabagal or diba? Kasi namatayin kayo ng makina eh. So, pag may mga problema kayo sa sasakyan habang nasa daan kayo, lagi kayo mag-hazard. Kasi ang purpose ng hazard is to warn yung nasa likod nyo na may problema yung sasakyan ko. Huwag kayo bubuntot. Ganun yung purpose nun, ano? So, pag nasiraan kayo, hazard kayo. Kapag nakahinto kayo na dapat na tuloy-tuloy yung kalsada, yung mga sasakyan sa kalsada, hazard kayo. Yun ang kailangan yung gawin para yung mga nasa likod na road users, iiwasan kayo. May problema tong makina. Okay, so ngayon nakahang tayo ngayon sa pataas na kalsada. Okay, so nung pinatay ko yung makina, ang ginawa ko, full brake ako dito sa brake pedal. Nakapress lang to, ano? Kasi pag binitawan ko to, pababa to, ayun, bumababa, no? Kasi naka-neutral na, lipat ko na sa neutral. So, full brake, okay, naka-park, at saka naka-neutral. Okay, so yung tatlong yan, kailangan yun laging tatandaan. Brake, park, tapos
kung naka-shift kayo sa first or second or any gears, full clutch kayo para i-change nyo sa neutral. Okay. Ngayon, kapag naka-change sa neutral, okay, ang gagawin nyo na is basta nakaapa kayo sa brake pedal, okay na yun, i-start na natin yung engine. Okay, so i-start natin yung engine, ano. So hayaan nyo lang kahit na matayin kayo sa gitna ng kalsada, okay lang yun, basta nag-hazard kayo. It means iiwasan kayo ng mga sasakyan sa likod nyo. Ayan, nag-start na tayo. So naka-press pa rin ako ng brake pedal. Okay, ngayon magpe-press ako ngayon ng full clutch. Okay, bababa ko muna yung handbrake. So ang pinipress ko sa baba ngayon is full clutch at saka brake pedal. So yung dalawa pareho naka-press. Ngayon i-change ko to first gear. So remember, kapag from stop to moving car, lagi kayong magsisimula sa first gear. Okay. Shift to first gear. Okay. Ngayon, ililipat ko na itong brake pedal ko sa yun yung challenge sa mga manual, ano. Ililipat yung brake kasi nakahang tayo ngayon, eh. Diba? So ang tendency, pag nilipat ko yung paa ko sa from brake to accelerator, ang tendency yung car mo talagang aatras ng konti. Okay? So susubukan natin yan. Mapapansin natin, sana nakikita sa camera, no, na aatras to ng konti kapag from brake to accelerator. Okay? So subukan ko na, no. So naka first gear na ako, pareho yung clutch tsaka brake pedal nakaapak. Ngayon, kung gusto ko nang tumakbo, lilipat ko yung right foot ko from brake to accelerator, and dapat bibilisan natin yung pag-press ng accelerator at saka pagtaas ng clutch. Kasi kapag binahandahan mo pa yan, pababa na kayo. Okay? So practice ito, no? Kailangan practice para konti lang yung atras nyo, yung pababa. Okay? So from brake to accelerator. Gawin na natin yan. First gear. Yan. Diba? So ang tendency minsan, lumalakas yung makina, parang ganun, ano? So maingay. Okay. So may isa pang paraan para naman, okay, para naman hindi kayo umatras ng kahit konti, hindi kayo atras. Paano? So binalik ko sa neutral. Okay, naka brake pedal ako. Ang gagawin ko, naka park yung handbrake park. Ang gagawin ko ngayon, full clutch tsaka full brake press, shift to first gear habang naka handbrake. Okay, so habang naka handbrake po tayo this time, ano, kasi kanina wala tayong handbrake. Nung nag-shift yung right foot ko from brake to accelerator and then timpla, may tendency talaga na atras. At the same time, iingay yung makina, no? Kasi nga hindi mo pa matansa. Okay, so this time naka-park ako, naka-handbrake park, titimplahin ko na. So ito, pag nilipat ko siya sa from brake to accelerator, hindi ito bababa kasi naka-park to. Yan, hindi bababa. Okay? Tapos titimplahin ko na. Pag tama na to, pag tama na yung timpla ng makina, yan, saka ko ibababa yung parking, yung handbrake. Ayan, tumatakbo na tayo. Yun din yung second or another tip para hindi kayo bumaba sa hanging position na nahintuan kayo ng makina. Okay? So uulitin lang po natin yung ginawa natin nung una. Nung namatayin tayo ng makina na pataas na kalsada, yung tinatahak natin, okay, ang ginawa po natin, full brake. Okay,
handbrake engage or taas nyo yung handbrake, at saka clutch change to neutral. Okay, so yun po. Tapos para tumakbo dun sa first procedure natin, okay, change nyo lang from i-turn on yung makina first. Okay, habang naka-brake kayo. Ang ginawa po natin ay, hindi tayo nakafocus. Dito tayo, tabi muna tayo. Okay. So sa first procedure, ang ginawa po natin ay habang namatay ang makina, okay, press full sa brake pedal. And then handbrake taas. And then change to neutral. Ngayon pag patatakbuhin yung patay na makina, okay, kailangan yun yung first procedure, naka full brake, handbrake pataas, and then neutral. Nung patatakbuhin na natin, start yung makina, and then full clutch, and then change to first gear position, binaba natin yung handbrake, and then saka tayo nag-shift ng right foot from brake to accelerator. Medyo mabilis yung shift para hindi kayo umatras, pero it doesn't mean na kapag nilipat nyo yung paa nyo sa right foot, apakan nyo ng todo yung accelerator. No, kailangan light pa rin yung apak. Okay, paglipat nyo from full brake, light lang na apak, ganito lang. Wag yung gano'n, yung apak lang na light. Okay, kumbaga kung ang full is ganon sa accelerator, 1/4 lang na apak na pressure. Okay, and then yung clutch nyo dahan-dahan na pataas, so tatakbo na kayo nun. Yung second procedure na ginawa natin para hindi tayo matras nung namatayin tayo ng makina is iniwan lang natin yung handbrake na nakapark. Yung ginawa natin, habang nakapark, naka-handbrake up tayo, nag-shift tayo ng first gear. Okay, nung umaandar na yung makina, nag-shift tayo ng first gear, and then nagtimpla muna tayo. So pag sinabing tinimpla natin, yung accelerator natin, inampakan natin ng dahan-dahan, at saka yung clutch natin, nirelease natin ng dahan-dahan. So nung ginagawa natin yon, hindi tayo bumababa or hindi tayo nag-roll pabalik kasi naka-handbrake kayo. Now, nung natimpla nyo na yon, that's the time ibababa nyo yung handbrake nyo at maobserbahan nyo, tumatakbo na kayo ng dahan-dahan. So yung pangalawang procedure na yon, na habang nasa hanging position up, pataas, hindi tayo bumaba kasi dahil yun sa handbrake. Okay, so either po sa dalawang yon, kung saan kayo komportable, pwede nyong gawin yun. Okay, yung nakababa yung handbrake or nakataas yung handbrake na nasa uphill, tumatakbo, tapos sa kanya lang ibaba kapag nakatimpla na kayo. Okay, so yun po, ganun lamang po ang gagawin kapag namatayin kayo ng makina sa gitna at gamit nyo ay manual transmission na sasakyan. Okay, maraming salamat.